Nagbabalik po special coverage sa GMA News TV sa joint canonization ni Blessed John Paul II at Blessed John the 23rd. Makibalita muna tayo sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao. Ang pagdiriwang doon ay pinangunahan mismo ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. At live mula sa Cubao, Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra, kamusta na dyan? Yes, Igan and Vicky, ngayon ay narito ako sa Araneta Coliseum kung saan nga nagkakaroon ng live streaming ang dito sa loob ng Araneta para ma-preview, mapanood ng mga kababayan natin na nagsipuntahan dito. Kanina bago mangyari yan ay nagkaroon muna ng pag-recite ng Chaplet of the Divine Mercy. Ang sinasabi sa atin, ang background niyan ay ngayon ang Feast of the Divine Mercy at deboto rin ng Divine Mercy itong si Pope John Paul II na ngayon nga ay ika-canonize sa Vatican. Sa ngayon, ang inaasahan nating mga pangyayari dito pagkatapos ng live streaming na iyan at pagsaksi ng mga tao dito doon sa kaganapan sa Vatican ay magkakaroon ng mass na pangungunahan mismo ni Manila Archbishop Cardinal Tagle. At kanina nga po ay nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon na ipinakita sa atin yung postal stamps na ilulunsad mamaya para in honor of the two saints, at gayon din ay pinakita sa atin kanina yung relics ng dalawang gagawing santo ngayong araw na ito, at yan po ay ipaparada o magkakaroon ng maliit na prosesyon dito sa loob mismo ng Araneta Coliseum para iyan ay makita at malapitan ng ating mga kababayan. So sa ngayon po ay nagpapatuloy ang panonood ng ating mga kababayan dito sa mga nagaganap sa Vatican. Arnold, Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa puntong ito, mga Igan, alamin natin ang latest sa St. Peter's Square. Humingi po tayo ng pinakasariwang mga update mula sa Vatican City at nasa St. Peter's Square na nga mismo si Maris Zumali. Maris! Vicky, Igan, Consorno mula rito sa Vatican City at magandang hapon naman dyan sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, yung kumbaga preliminary, may mga petitions, prayers at kantahan bago yung talagang nakatakdang canonization ng alas 10 ng umaga ngayon dito sa Vatican City. At nakikita natin, isa-isa nang nagdadatingan yung mga heads of states, yung mga foreign dignitaries, yung mga kardinal, at kani-kanina lamang ay nakita natin na dumating na dito sa St. Peter's Square si Pope Emeritus Benedict XVI, at nung pinakita siya sa mga large projector screens at talaga namang nagpalakpakan, naghiyawan ng mga tao, patunay lamang kung gaano pa rin siya minamahal at hinahangaan ng mga tao. Igan, Vicky, 4 popes in one Sunday. Yan ang bansag ngayon sa makasaysayang joint canonization rites ngayon na magaganap ilang minuto na nga lang mula ngayon, gaya ng binanggit ko, 4 popes dahil kinumpirma mismo ni Vatican spokesperson Federico Lombardi, SJ, na darating. At ngayon nga, dumating na nga itong si Pope Emeritus Benedict XVI. Makasaysayan dahil sa kauna-unahang pagkakataon, 2 buhay na Santo Papa ang sasaksi sa pambihirang okasyong ito, kung saan naman hihiranging santo ang 2 dating Santo Papa, sina Blessed Pope John Paul II at Blessed Pope John the 23rd. At lahat silang 4 magkakakilala ng personal. At bilang mamamahayag, Vicky, Igan, talagang maganda sana may tanong natin kung ano ba nararamdaman ni Pope Francis at ni Pope Benedict na ngayon ay hihiranging santo na ang 2 dati nilang kasamahan o colleagues. Kani-kanina lamang din nakita natin na marami ng mga tao. Sa ngayon talagang punong-puno na itong St. Peter's Square, at kung dati sinasabi na around 300,000 lamang yung kakasya rito, tinanong natin kay Father Jess Dahak, ang sabi niya, ang estimate dito mukhang mas marami pa sa 300,000 ang nagkasya dito sa square dahil nga sa dami ng mga tao, talagang dikit-dikit. At mabanggit ko lang sa inyo, bago magsimula ang misa, babasahin yung talambuhay ng 2 biyatong Santo Papa. Pagkatapos, yun na yung sisimula na yung Mass, processional, introductory rites, tapos magkakaroon ng Litany of the Saints, at pagkatapos noon ay
may petition at sasagutin ito ni Pope Francis. Pagkatapos nito at saka gagawin yung canonization na formula kung saan idedeklara ng Santo Papa o Santo itong dalawang Santo Papa. So talagang makikita rin natin yung mga relics na dadalhin dito sa harapan. Yung relic ni Pope John Paul II na dugo at relic ni Pope John the 23rd na part of his skin. So yan muna ang latest mula rito sa Vatican City. Maris. Vicky? Maris, sa mga nationality na nakikita mo dyan, sino ba yung pinaka full force? Siyempre, yung Polish siguro, no? Kasi dahil nga kay Pope John Paul II. Vicky, sige, sasagutin ko lang yung tanong mo pero mukhang kinakat na tayo rito. Yung Poland, yan ang mga talagang isa sa pinakamarami, no? Kasi more than 1 million ang nag-pilgrim walk papunta rito dahil nais nga talaga nilang masaksihan itong kanilang kababayan na magiging santo na. At syempre, marami mga nations at Filipinos is, I think, one of the next largest contingent next to Poland. Alright. Vicky, balik muna sa inyo. Sige, maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Sa Eastwood City sa Libisaman, dinarayo po ang mga reliko ng pinakamamahal nating si Blessed Pope John Paul II. At live mula sa Quezon City, may report si Jamie Santos. Jamie? Arnold, Vicky, nagpapatuloy pa yung misa na pinamumunuan ni Monsignor Dan Santa Maria ng Parish of the Hearts of Jesus and Mary dito nga sa Eastwood Mall Open Park. Matapos yung misa, susundan ito ng live streaming ng canonization ni na Blessed John Paul II at Blessed Pope John the 23rd. Kahit mainit man ang panahon at matindi ang sikat ng araw, hindi ito iniinda ng ating mga kapusong naririto ngayon at nag-aabang din ng canonization. Kanina tuloy-tuloy lang din sa pagmamarcha ang mga kabataang ito bilang parte ng kanilang programa na inorganisa ng Archdiocese of Cubao at Eastwood Mall para sa canonization ng dalawang Santo Papa. Kung todo costume pang ilang chikiting bilang mga Little Pope na nakasakay pa sa Pope Mobile na may mga Swiss Guard pa. Dahil hindi raw lahat sa atin ay makakapunta sa Vatican para masaksihan ang historical event na ito ng Simbahang Katolika, kaya naman ninais ng Archdiocese of Cubao at pamunuan ng mall na magpa-live stream. Para nasa Vatican na rin daw tayo. Marami daw kasi sa atin ang natouch ang puso sa iba't ibang paraan ng dalawang Santo Papa, kaya naman sa parang ito man lang daw maipakita natin ang ating ligaya at pasasalamat sa kanilang mga malalaking naiambag sa simbahan at sa ating buhay. Magkakaroon ng flash mob at mini concert kung saan ang mga tampok na kanta ay yung mga kinanta noong World Youth Day. Tatapusin ang event sa isang fireworks display. May mga souvenir items din na mabibili rito tulad ng mga t-shirt at pins na may mukha ng dalawang Santo Papa. Sa mga nais pumunta, hanggang alas 9 ng gabi ang programa sa Eastwood Mall Open Park. Makikita rin ang ilang relics ng dalawang Santo Papa na parte ng Totus Tuus Tour. Arnold, Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. At simula na po Ayan. natin itong diskusyon ngayong hapon. Kasama nga sina Father Lucas at Father Kilong Kilong. First Kasama of all, natin, kala ko Pope Francis, Father Francis pala. Father lang. Oo nga, Liga no, na. tayo. Pero at least kapangalan. di ba? Kapangalan. Yes! Pero tuwang-tuwa ako, Father Francis, dahil alam ko, una tayo nagkakilala nung pumunta dito si Pope John Paul II noong 1995. Siyempre, bilang paghahanda, Lord kailangan Judeon. natin ng konting research. Nag-meet tayo. Kami, Tapos in ngayon, charge of media. Yes. Tapos ngayon, 20 years after, sino mag-aakala na nandito tayo ulit para sa canonization niya, no? Praise Naku. God, praise God. Ang tanong nga, mabilis ba? May sinorkat ba o paano? Well, hindi mo sinyortcut. Oh. Kasi ganito, ang Papa ang nagde-declare na ikaw ay santo. And kaya nga tinawag siyang Supreme Pontiff. Ano mang guidelines ang gawin mo, pag sinabi ng Papang ganito, wala na. Kahit kesa Tapos mo, na, one kasya, ano miracle, pa yan? two miracles. Oo. Mabilis talaga. Kasi nga, kung babalikan natin ang origin ng pagiging santo, yung early church ng simbahan, ano yan, popular acclaim lang yun eh. Pag nakitang very virtuous ka, ibig sabihin ng virtuous, yung values mo na-express mo as witness. No? Yes. Pag nahalaan ng tao yan, in-acclaim na nila as saint. Aha. Lalo yung mga martyr. Isip mo, martyr na, ano pa magagawa mo? Kitang-kita mo na namatay in defense of the faith. Oh. And live a virtuous life na hindi naman sumira sa doctrine ng simbahan. Yes. At theologically, Diyos ang kanyang palaging tinitingnan. Di ba, Father, talaga ito yung, siguro masasabi natin, isa sa pinakamabilis na canonization process, no? 9 years only from death to sainthood, no? Na-wave itong, di ba normally meron tayong 5-year waiting period para nga makadissipate yung mga emotions ng mga tao.
Pero ito, winave yung 5-year period. Pagkamatay ni Pope John Paul II, nagsigawan yung mga tao, Santo Subito, may Yes. clamor na gawin siyang santo kaagad. Agad. Kaya Tama. winave na itong Agad. 5-year waiting period at talagang sinimulan na ni Pope Benedict dati, no? Itong proseso para pagulungin na itong pagiging santo ni Pope John Paul II. Nakapasa naman si Pope John Paul II sa lahat ng panukala. May 2 miracles, tapos klarong-klaro naman kahit siya pumunta, saan pumunta, kita natin. Halimbawa, sa Philippines, di ba? More than 5 million ang nag-gather. At binabalita nga sa akin, yung Ambassador De Villa dun sa Vatican, sinabihan siya na I think I saw the biggest crowd ever. Sabi niya, 4 million to 5 million. Siya mismo nagsabi, matindi kang mata pala ni Pope John Paul II. Nagsabi siya ng ganon. Kaya yun din sinabi niya, I love the Philippines, I love the Filipino. Wow, tearjerker. Kaya ang daming mga bata ngayon at mga binata na, na ang tawag ay JP. Hindi ba? Oo nga. Father Kilong-Kilong, ito naman pong si Pope John the 23rd. Hindi naman siya supporting role lang, di ba? Dahil isa rin siya sa pinakamahalagang may papel pala sa simbahan. Yes, itong si John the 23rd, siya po nagbukas ng Second Vatican Council. Yung simbahan natin ngayon ay sa gabay na ng Second Vatican Council. Pero yung pagkamatay din niya noong 1963, nagkaroon din ng sigaw na Santo Subito. Okay. Meron din. Yung mga delegates ng Second Vatican Council, nagkaroon din ng ganong pagnanasa, nagawin siyang santo agad. So yun din ang basis kung bakit si Pope Francis hindi na hinintay yung pangalawang milagro. Yes. Alam natin, di ba, Father, no, dalawa dapat ang miracle after death bago nga hiranging santo, no? Pero in the case of John the 23rd, hindi na. Isang milagro pa lang ang nangyayari. Pero for beatification. First canonization, hindi na hinintay na magkaroon pa ng pangalawang milagro sa kanya. Isa din sa reason kung bakit hindi na kailangan kasi yung fame din ni John the 23rd, yung kanyang devotion, yung liturgical feast, pinagdiriwang na ng maraming lugar sa buong mundo. So kinilala din ni Pope Francis na napaka-popular din ni Pope John the 23rd. Para lang maka-relate yung mga ngayon, na sinilang, nung araw ho, ang pare nakatalikod. Yes. Hindi ho ba? Latin ang mga misa. Kaya ngayon siya nakaharap sa sariling wika kay Pope John the 23rd. So, kay John the 23rd pala tayo magpapasalamat kung bakit tayo nakakapagmisa sa Ingles, sa Tagalog, sa Espanyol, sa lahat ng lengguwahe, no? Kung hindi dahil doon, Latin pa rin ang ginagamit natin ngayon. Siya din yung Santo Papa na binuksan yung simbahan sa mundo, no? The modern world. Siya din yung Santo Papa na nagkaroon ng ecumenical dialogue sa ibang reliyon, sa Protestants, sa Eastern rites. So nagkaroon siya ng talagang malawakang pakikipag-ugnay sa iba't ibang simbahan. Nagsimula din kay John the 23rd. At siya rin ang nagbigay sa atin ng kauna-unahang Filipino cardinal, si Cardinal Rufino Santos. Siya din gumawa ng unang African na cardinal, unang Mexican. And Japanese, no? Japanese. So talagang binuksan niya yung kanyang advisors sa Universal Church. Okay. Mamaya, babalikan pa natin ang ating mga diskusyon. Mga igan, abangan ng mga pinakahuling balita mula po sa Vatican City. Magbabalik pa rin po ang special coverage ng GMA News TV. St. John Paul II, we love you. And to spread the word of the Lord in a special way, I say this to the Filipinos, who form the only predominantly Catholic nation in the eastern part of the continent of Asia. Raisa! Mr. Donut Funbox! Gusto mo? Ano ba yan? May chocolate cake dito. Candy donut. Kumpleto na ang favorites ko. Ni, kanina yon. New Funbox. 100 pesos lang. Only from Mr. Donut. Refresh ka pa ba? Do the Simple Moves! Do the moves with Rexona. Stay fresh every day. Cancel the flight? How will we get to our show? Tara, adventure to! Wow, ganda na magsak ng hair. Ang bango pa. Pero ganyan pa rin ba yan later? Of course! Sunsilk has 5 natural oils to keep hair smooth and fragrant day to night. Wow!
Oh, ganda pa rin ang hair. Yan ang smoothness and bangong walang tigil. Sunsilk for hair na nakakagigil. Ano mang aray, saan man abutan, asahan mo ang Alaxan FR. May muscle penetrating action, tagos agad kaya bilis ginawa. At pag sumabay ang katawan sa pusong palaban, tagumpay sa anumang laban. Bawat nisingkap ay kwento ng sarap. Bawat sangkap na sakto sa inyong panlasa. Noodles pa lang, malasa na. Para sa isang iglap, haapo agad. Ang sarap! Yan ang hatid ng bawat nisingkap. Gawang nisin, sarap nisin. Sabi mo siya! Refresh ka pa ba? Do the Simple Moves! Do the moves with Rexona. Stay fresh every day. You get great service pag suki ka. Sa BPI, hindi ka lang suki sa isa, pero sa lahat ng branches. Paid with a BPI check and cash it in any BPI branch. You can also deposit cash in any branch nationwide with no interbranch fees. That's great service. Only from the Philippines First Bank. When you change the way you think about money, you can get the best out of life. Make the best happen. BPI. Concentration, memory, and problem solving are at the heart of learning. New EnfaGrow A+ Kit with Brainergy Complex gives the highest levels of DHA to support brain development. Unlock your child's amazing power to learn. EnfaGrow A+ Kit. Smart learning with our brain teasers. I have marveled at the great diversity of cultural values and worthy. Nagbabalik pa rin po ang special coverage ng GMA News TV sa joint canonization ni na Blessed John Paul II at Blessed John the 23rd. Malapit na po magsimula ang canonization mass sa St. Peter's Square at inaasahan pong dadalo sa misa si Pope Emeritus Benedict XVI. Ayun, kasama namang magdaraos ng misa ni Pope Francis ang 150 kardinal at 1,000 obispo mula sa buong mundo. At kabilang sa mga kasama ni Pope Francis sa altar ay ang dating close-in aide ni Blessed John Paul II na si Cardinal Stanislaw Dziwisz ng Krakow, Poland. Nasa misa rin ang kinatawan ng ilang relihiyon. Panuorin po natin.
selebrasyon. Vicky, tanungin natin si Father, anong bahagi ito Oo nga, ng parang may roll selebrasyon, call. no? May roll Mahalaga call rin pala sa ito, Father. Well, habang nagpo-procession sila, yung mga kardinal, at saka yung mga pare, mga obispo, merong litany of the saints. Kasi hinihingi natin ang tulong ng mga santo. Kaya sa lahat ng mahahalagang misa o selebrasyon ng Simbahan Katoliko, meron tayong litany of the saints. Halimbawa, sa ordination namin, may litany of the saints din. Kasi ito nga, tinatawagan mo yung mga nandun na sa langit na sigurado tayo. Dahil kung tutuusin mo, ang saints, bakit ba pinupuklaim yung saint? Ito yung role model na pinapakita sa atin, lahat tayo pwede maging santo. Sa Simbahan Katolika, ang pinoproklama mo yung sigurado tayo nandun na sa langit. Walang pinoproklamang siguradong nasa impyerno. So yung mga santo, nandun na, kaya tinatawagan natin. Kasi pag namatay tayo, walang tayo magagawa sa sarili natin pagpatay na tayo. Pero yung mga nakarating na sa langit, pwede pa tayong gabayan. Di ba? Tayo naman, yung namatay, pwede natin ipagdasal yung namatay. So dito, yung mga santo, tinatawagan natin as litany. Pero lahat-lahat ba, Father, kilong-kilong yung mga santo na tinatawag? Yeah, hindi naman po lahat-lahat kasi sa dami-daming mga santo. Ilan na ba ho ang In santo fact, natin? according to the records, mga 10,000 yung naiproklama ng simbahan mula pa nung kaunaw ng panahon. So yung tinatawag ngayon ay tinatawag natin parang major saints sa Roman calendar. So yun yung mga sinasampit ngayon sa litanya. Kumbaga sabi nga ni Father Francis, yung mga Hall of Famer na saints, yun ang Hall mga of tinatawag. Famers. Yung Ora Pro Nobis, parang pray for us. Pray for us. Kada santo, pray for us. Ora pro nobis, tama. Okay. Pray Pero for sa us. ordinaryong misa, ito na rin yung pagpasok din ng pare, di ba? Mula sa entrance likuran. rite, Opo. yes. Pero sa normal na misa, yun yung entrance song. Entrance song. Ngayon, litania. Opo. Yes. Kasi special nga itong misa. Yes, opo. Para pinapakita rin dito, the union of the living and the dead. Yung mga nakarating na sa Yung mga nauna everlasting sa bliss. pila, mga cardinal po ito. Usually yan meron niyang rango. Siyempre, kardinal, tapos obispo, tapos yung mga sasama sa celebration. Isipin mo, 150 naman. Ang dami nun. Sa altar na lang, ang hirap na i-organize yun. So pagkalapit nila sa main altar, yun na po yung pagpapasbas na sa misa na, no? Dalawang parte yan Yung canonization rite, sa labas ng misa yun gagawin. Before the Mass. Before the Mass. Tapos, yung canonization rite. And then after ng reading of the formula During. of declaring them as saints, yun ang misa isusunod. Pero mangyayari ho yung canonization Before the process Mass. bago pa lang mag-first reading, ano po? Bago pa mag-first reading. Yes. At yung ng canonization, yun ang talagang highlight. Kaya lang gagawin mo, nakasama yung misa susunod, kasi ang pinakamagandang prayer natin as Mass. So kasama yun doon. So recognition of being together, di ba? Tapos yung pagdurusa ng Panginoon, sa resurrection niya, yung Last Supper niya, sama-sama doon sa misa. Ito kasi yung buong Universal Church, pag nagmimisa ka kasi, halimbawa kami mga pare, ang intention mo, hindi lang doon sa iyong parishioners Every Mass is a universal Mass na lahat ng santo, lahat ng Katoliko, kasama doon. Pero Father, may gusto akong i-clarify, no? Di ba? Itong canonization process, hindi natin sinasabi na ngayon lang sila nagiging santo. Yes. Are you trying to say na formality lang ito at matagal na silang santo? Bali, sina Pope John Paul II at John the 23rd, ay matagal na, sinauna pang santo na sila, pero ngayon, fino-formalize lang natin. I-clarify lang natin, oras na mamatay tayo, it's either heaven, hell, or purgatory. Pag nag-heaven ka, ang puntos nga, pag pinoclaim kang saint, ginagarantihan ng simbahan, makarating talaga sa langit yan. Because of his piety, his heroic deed in faith. Kaya nga may dalawang milagro na pinapakita na hindi sila nagmimilagro. Intercessor lang sila ng Diyos. Kasi ang Diyos gumagawa ng milagro sa pamagitan din ng mga tao para patunayan ng kanyang kapangyarihan pag-recognize. Ako tawag nga sa kanila, Santo, Papa. Oo nga Di ba? Tapos bigla, ito na yung canonization. Ayan na po. Si Pope Francis. Ayan, at very talagang greatest show on earth na nga ang bansag dito, no? Dahil magkakaroon tayo ng twin canonizations at dalawang pope, isang Pope Emeritus na si Pope Benedict at si Pope Francis ang mangunguna dito sa canonization. Sila kasi tinatawag na most popular pope in the 20th century. Sa kanilang nagawa, yung dalawang yan. Oh, and Teka muna, wala pa si Pope Francis. Yan ang mga nagawa. We will see. So tapos na yung litany. Ano na po ito? Tapos na yung litany, kaya ngayon ay pag-iinsenso na ng altar at saka yung I think yung relics yata or yung images
Pagkatapos niyan, yun na yung mga petitions requesting for the Pope to canonize the two candidates. Tsaka may magbibigay ng statement na nakapasa sila. Yung insensuhan, yung Paschal Candle. Ayun, insensuhan yung Paschal. Easter Yung kasi. Easter Candle, kasi Easter season, kaya yung Paschal Candle ang nasa gitna, yung malaking kandila, representing Christ, the risen Christ. At huwag natin kalimutan na pinili ni Pope Francis na gawin ngayong second Sunday of Easter, ito rin yung Divine Mercy Sunday. Kaya very meaningful tong celebration to. Pero itong twin canonization na sinasabi natin, no, ito ba isang coincidence lang? Or tipid tactic lang ba ito para ipagsama ang dalawang celebration para menos gastos? Or talagang nakikita ba natin yung pamamalakad ni Pope Francis dito sa simbahang Katoliko, no? Na yung mga gusto, isa pa rin sa unifying move for both the conservatives and the liberals, kasi mga conservative parang kinakatawan yon ni Pope John Paul II, at yung mga liberal naman kinakatawan naman ni Pope John the 23rd, at gusto niyang ipagsama itong dalawa. Ang pinakamensahe niya, conservative man o liberal, hindi kayo atsyapwera dito, kasama kayo dito sa simbahang Katoliko. Are you reading into that also the same way? Well, kung titingnan natin yan, hindi natin pwedeng sabihin nagpipil lang or this and that. Hindi yun ang main na nakikita natin. Pero kung tutusin mo, ang nag-proclaim na blessed dun sa dalawa, hindi naman si Pope Francis. Kaya ito, talagang dumaloy yan na decide ni Pope Francis na tapusin yung kanilang canonization kasi matagal na yung clamor at sigurado naman sa kanilang piety. Ito po, Father Greeting ng dalawang Santo Papa. Nag-greet sila sa isa't isa. Pope Benedict Emeritus. This is only the second liturgical celebration na nagsama ang dalawang Pope, no? Nung una ata, I think, nung nagproklama ng mga kardinal. Yung consistory, yes. Kailan ba nagkaroon ng... Kasi... In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Beatissime Pater, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram, catalogo sanctorum adscribi, et tanquam ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, beatos Ioannem 23 et Ioannem Paulum secundum. Fratelli carissimi, Deo Patri Onnipotenti, preces nostras, per Iesum Christum levamus, ut Beate Maria Virginis, et omnium santorum suorum intercessione, sua gratia sustiniat, id col solemniter acturi sumus. Preces populi tui quesumus, Domine, benignus admitte, ut quod famulato nostro gerimus et tibi placet, et ecclesiae tue proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Unanima precazione roborata, Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, Filios ossipsius electus, in sanctorum catalogo annumeret.
Spiritum vivificatem igitur invocemus, ut mentes noster illuminit atque Christus Dominus ne permittet errare ecclesiam suam in tanto negotio. Ngayon ay meron ng awit ng Veni Creator Spiritus pagkatapos ng pangalawang petition. Kasi hiningi ang tulong ng Espiritu Santo na may deklara itong dalawang kandidato na maging santo. So ngayon marinig natin ang awit na Veni Creator Spiritus. Halina Espiritu Santo. Sa awit na ito ay pinapahayag nila na ang Diyos ay buhay na bukal ng buhay din na silab o apoy. At ito ay matamis na tunay na pag-ibig. At siya rin ang biyaya at daliri ng Diyos, ang kanyang kanang kamay na nagbibigay ng kanyang pangako, pagtuturo, lalo tigit sa mga maliliit para sila makapagsalita at makaintindi. At hinihiling din ang awit na ito na tayo ay gabayan ang ating mga pag-iisip nang mula sa pagalang-galang at pinagpipitagan nating Diyos na tunay ang pagmamahal at nag-aapoy na muli ang ating mga damdamin dahil sa Kanya at magbibigay ng lakas sa mga lalot sa mga taong nabubulok na ang kanilang pagnanasa na mapaalayan sila ng apoy na nanghihina. Na ilayo ang nakakamatay na kalaban o kaaway dahil sa halaga ng pagdudulot ng tunay na kapayapaan sa bala na at sa pamagitan din ng mga panganib, sana tayo'y mapapunta sa tunay na kapayapaan. Tutuloy na ngayon sa pangatlong hinihiling o third petition. Beatissime Pater, Sancta Ecclesia, Domini promisso nix a spiritum veritatis insemitendi, qui omni tempore supremum magisterium erroris expertem reddit, instantissime supplicat sanctitatem vestram, ut os ipsius electus in sanctorum catalogum referat. Ngayon babasahin ad ang honorem formula of sancti canonization. et Trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consilio, beatos Ioannem vicesimum tertium, et Ioannem Paulum secundum, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia,
inter santos pia devozione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ang ginawang petisyon sa Holy Father o sa Banal na Papa ay hinihiling ng pagtitiwala ng Panginoong Diyos at ipahayag sa pagitan ng Espiritu Santo ng katotohanan ang binasa ng Banal na Papa na ito ay formula ng canonization. Dito sinabi niya na sa pamagitan ng banal na Santatlo, ang Blessed Trinity, at ang pagtataas ng papuri ng Katolik na pananampalataya ng Domenica 27 aprile 2014 alle 10:15 la Chiesa ha due nuovi santi, San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II. Idineklara ng simbahan ang dalawang bagong santo, si St. John Paul II and St. John the 23rd. Pagkatapos ng pagbasa ng formula of the canonization, yun na yun ang formal declaration na sila ay bahagi na ng hanay ng mga santo ng simbahang Katoliko. At doon kasi sa formula, niliwanag dito na itong authority na ito na pinoklama silang santo ay nanggagaling sa Panginoon nating Jesucristo, sa mga apostoles, kay Peter, si St. Peter at si San Pablo, dahil sa kanilang deliberasyon na ginawa nila sa pamagitan ng panalangin at sa pagtulong ng banal na Espiritu at ang marami nilang pinagtatanong na mga tao at mga obispo bago sila nagdeklara na ito na si Pope John the 23rd at si Pope John Paul II ngayon ay mga santo nang nakatala sa listahan ng mga santo. Ito isang decree, isang proklamasyon na dapat silang i-venerate, igalang ng buong simbahang Katoliko. At minention dito ang ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon naman nakikita natin ang pagpoprosesyon ng mga relics ng dalawang santo. Yung relic ni St. John Paul II at yung relic ni St. John the 23rd. Sa pagkaalam natin, yung relic ni St. John Paul II ay yung vial ng kanyang dugo. At yung kay St. John the 23rd, yung bahagi ng kanyang balat. Yung na-exhume siya noong year 2000, kumuha sila ng bahagi ng kanyang balat at ito ngayon ay pinoprosesyon ngayon kasama ng rito sa canonization. So ngayon, dala-dala na ngayon yung reliquaries ng dalawang santo. Doon sa ibang hindi rin nakakaalam na ang katawan ni Pope John the 23rd ay hindi naagnas hanggang sa ngayon. At inilipat yan, ano man ang naging dahilan, hindi naman lahat pinaklama na isang milagro, pero nandoon sa Vatican. At itong inaawit, Jubilate Deo Cantate Domino, sinasabi lang dito na ipahayag natin ang malaking ligaya sa Panginoon. Siya na dapat nating bigyan ng galang at pagpupuri sa mga lalo't higit na mga tapat na mga puso at umawit sa Kanya ng isang awit na ipagsigawan natin kasama ang lahat ng ating talino at puso. Bahagi din ng awit na ang ating taus-pusong kaligayahan ay dali natin sa Diyos. Pinagtitiwala natin ang Kanyang banal na pangalan. At hinihiling din natin na yung ang pag-ibig ng Diyos ay palaging makintal sa ating puso at damdamin. O Panginoon, inilalagay namin sa iyo ang aming matinding pagtitiwala. Ang kahulugan din ng mga relics ay pinapadama sa atin yung presensya ng dalawang santo. Relics are signs of their presence in our midst. Ilalagay ngayon yung dalawang relikya sa lalagyan sa harap ng altar. Kung hindi ako nagkakamali, yung babaeng nakaitim na may dalang isang relikya
ay siya si Mora. Yung gumaling, gumaling na nagmilagro ang Diyos sa pamamagitan ni Pope John Paul II. Ito ang pangalawa na naging milagro. Brain aneurysm. Wala nang pag-asang mabuhay. Aba, bigla-biglang gumagising, nakita ng mga mediko. Ano nangyari? Bigla siyang gumaling. Isang mahirap siya, wala siyang pangtusto sa kanyang pag-hospital, pero bigla siyang gumaling, nanalangin lang siya kay Pope John Paul II nung siya'y blessed. Pagkatapos ng pagkaproklamar na maging blessed, agad-agad siya, nanalangin siya at nagkaroon ng milagro agad. Gumaling siya. Kasi siya sekretarya ng isang milagro na yung immediate at saka complete healing yung nangyari. So ito na yung pinagmilagruhan yung Costa Rica. Costa Rica. Mora. Pagkatapos ito, yung Cardinal Prefect ay magsasalitang muli sa Santo Papa. So yun yung vial ng dugo ni Pope John Paul II. At yung isang relikya, yun naman yung bahagi ng balat ni John the 23rd, Saint John the 23rd. Dito natin pinapakitang malaki nating pagtitiwala sa malaking kapangyarihan ng Diyos na bagamat maraming kahirapang nangyayari sa daigdig, andun pa rin ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan din ng mga tao na sumasamba sa Kanya at kumikilala sa Kanya. Kasi marami nga nagtatanong, bakit daw kailangan ng milagro? Siyempre, kasi ito ang kamay ng Diyos na pinapakita sa atin na nariyan pa siya at marami pa siyang milagro ang ginagawa sa maraming buhay upang ipakita ang kanyang pagtanggap sa atin na lahat tayo ay pwedeng tumungo sa langit kung susunod tayo sa kanyang mga mensahe at kanyang alituntunin. At ang alituntunin yan ay puro pagmamahal. Kaya mga prayers natin at mga petition, kung papakinggan natin, ito lahat ay marami na kikintal sa ating isip at damdamin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa isa't isa. Yung paglalagay ng mga kandila at mga bulaklak ay simbolo yan ng veneration sa dalawang bagong santo ng simbahan. Universal Church na tinatawag natin sa daigdig natin ngayon ay 1.2 billion na Katoliko. Pinakamalaki pa rin sa lahat ng relihiyon sa buong daigdig. At kung dadagdag pa natin yung mga Orthodox, aabot tayo ng 1.7 diacono billion. incensa le reliquie dei Ngayon, due napag-insenso nuovi ng santi relics ng deacon che sono state portate dinanzi all'altare dalla Miracolata di Giovanni Paolo II Pinagmilagruhan ni John Paul II, dal Saint John Paul responsabile II. della Fondazione Giovanni XXIII, persone che At yung sono molto director vicine ng Saint John the 23rd Santo, Foundation. una grazia particolare e per l'impegno a diffondere quello che è il messaggio del Papa Buono. Beatissime Pater, nomine sancte ecclesiae, en ixas gratia sago, de pronunciatione e sanctitate vestra facta, ac humiliter peto, uteam sanctitas vestra, super per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Prefetto si è rivolto al Santo Padre dicendo: Beatissimo Padre, a nome della Santa Chiesa ringrazio vostra santità Pasalamat per la ng prefect ng proclamazione Congregation of the Saints, si Cardinal Amato. Ngayon ang greeting paglapit kay Pope Francis bilang pagpapasalamat sa
deklarasyon ng dalawang bagong santo ng simbahan. Sila kasi nag-aral at sila ang nag-submit sa Papa ng pagiging santo ng dalawa. Kaya nagpapasalamat sila. Dahil ang Papa lang ang pwedeng mag-declare ng isang namatay na santo. Sa mga talaan ay sinasabing 49 daw ang mga prime ministers na pupunta dyan. So ngayon, ang pag-awit ng Gloria. Ang Gloria ay pagpupugay, paglulahati ng ating Diyos bilang pagpupugay sa Kanya, pagbibigay dangal, praise sa biyayang ito. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasala ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasala ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
at this point, masasabi ho natin mga father na tapos na yung canonization rites. Yung misa naman ang idinadaos sa mga sanggunian. Yes, yun ang ginagawa natin ngayon. At yung Gloriang Papuri, yan ay, yung inaawit na yan, ito ay napaka-komplikadong arrangement niyan sa Gregorian chant. Ito yung naririnig natin. Yan, at kakaiba pati yung notes niyan, ha? Iba yan, hindi kayo yung kinakanta natin sa misa. Iba yan. Papuri sa Diyos. Iba yan, oo. Medyo mahaba itong version na ito. Mahaba itong version na ito. Ang objective niyan ay upang ipakita sa atin ang kahalagahan ng pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. Lalo sa mga santong dalawang proclaim. So kaya itong ginawa natin, yung special arrangement ng Gloria. At bagamat na bago yung ating mga misa na sa local dialect o lingwahe, huwag nating kalilimutan na universal language pa rin ng simbahang Katoliko ang Latin. Ano kami ni Father, pumunta kami sa ibang bansa, nakamit kami ng pare. At kinausap namin ng Latin. Ibang dating parang, uy, pare ka pala. Ganyan. So yun ang universal language. Kaya patuloy pa rin itinutulak ng simbahan yan. Lalo na kung universal mass kagaya nito. Mga awit, kung titingnan mo, Latin lahat. So hindi ho kayo pwede maging pare hanggang maintindihan niyo itong lahat ng mga Latin na binibigkas dito sa mga misa nito? Dapat sana, lahat kami nag-aaral ng Latin somehow. Pero nung panahon namin ni Father, kilong-kilong, mas mahaba-haba yung Latin namin. Mahaba. Kasi nga, ang daming dokumento na nasa Latin. Hanggang ngayon, kung tutusin mo lahat ng mensahe ng Banal na Papa, Latin lahat yan. Tinatranslate lang sa iba't ibang languages. Sige, Father, ito namang mga relic na nakikita natin. Paano ba na-establish na ang isang bagay ay pwedeng gawing isang relic? Nagsimula yun sa devotion. Yung devotion kay John Paul II, St. John Paul II, St. John the 23rd. At yung expression ng devotion ay yung hinihingi yung relics. Kasi yung relics, yun yung parang simbolo ng kanilang presensya. So meron tinatawag na first class relic, second class, third class. Yung first class, yung bahagi ng katawan ng santo. Yung physical part ng katawan. In-exhume yung paata si John the 23rd para makakuha ng relic, no? Yung second class, yung ginamit niyang mga bagay. Ngayon, yung opening prayer ng canonization mass. Dio di eterna misericordia che nella ricorrenza pasquale Diyos na walang hanggang awa, pinagdiringas mo ang pananampalataya ng sarili mong bayan sa pamamagitan ng taunang pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko. Pag-ibayuhin mo, hiling namin na manawaan ng lahat kung saang bukal sila nahugasan sa kanyang Espiritu sa muling isinilang at sa kaninong dugo sila tinubos sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Ang unang pagbasa ay hinango sa gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, nello spezzare il pane, at sa panalangin, nelle preghiere. dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Naghari sa lahat e prodigi ang e magkahalong segni pitagan at takot, avvenivano per opera degli at apostoli. nagsama-sama ang lahat ng Tutti i sumasampalataya credenti stavano insieme at para sa lahat ang e kanilang avevano ari-arian. ogni cosa in comune. Ipinagbibili nila ito Vendevano le loro at proprietà ang e pinagbilhan sostanze ay pinamamahagi e le sa lahat dividevano con tutti, ayon sa pangangailangan ng bawat secondo isa. il bisogno di ciascuno.
ogni giorno erano Araw-araw sila'y perseveranti nagkakatipon sa insieme templo, nel tempio, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang e tahanan spezzando il at pane nelle nagsasalo-salong case, masaya ang kalooban. prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e Nagpupuri sila godendo sa il Diyos favore at di tutto kinalulugdan il ng popolo. lahat ng tao. Bawat araw Intanto, ay il dinaragdag Signore sa kanila ogni giorno ng Panginoon aggiungeva ang mga alla comunità inililigtas. quelli che erano salvati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taga-Israel, bayan, sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napigilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas. At ako ay tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan na tolda ng mga hinirang. Panginoon siya'y lakas na patnubay. Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ang Panginoong Diyos kung iyong mamamasdan kalugod-lugod. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Czytanie z pierwszego listu Ang Świętego pangalawang pagbasa Piotra ay sa Apostola. wikang Polako. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Dalla prima San lettera Pedro. di San Pietro Apostolo. Sia Purihin benedetto natin Dio ang e Diyos at Padre Ama del ng Signore ating nostro Panginoong Gesù Jesucristo Cristo, dahil sa che laki nella ng sua habag grande niya sa atin. misericordia ci ha Tayo sinilang sa isang panibagong mediante la buhay resurrezione sa di pamamagitan ng Gesù Cristo muling del pagkabuhay ni per Jesucristo. una speranza viva. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo na kapangyarihang ng Diyos, samantalang iniintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Siete ricolmi di gioia. Ito'y dapat ninyong ikagalak, pagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon.
Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-umapaw na sa inyong puso ang kagalakan di Kanyang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Cel waszej wiary, zbawienie dusz. Ang salita ng Diyos. Inaawit yung tinatawag na sequence, yung awit bago mag-ibanghelyo. Yun. Mga Kristiyano, biktima Pascual, nag-aalay ng sakripisyo at pagpupuri. Ang tupa na sinagip si Kristo ang walang bahid sala. Mga makasalanan sa kanyang ama ay ibinalik, kamatayan kasama ang buhay ay kinalaban at nanalo sa bandang huli. Ang sariling buhay, kampyon, pinatay, ngunit nabuhay upang maghari. Sabihin mo, Maria, na sa iyong paglalakbay, ang libingan ng buhay na isinira. Nakita si Kristo ang gloria niya at nabuhay na muli. Ang mga anghel ang nagpatunay nito, ang kanyang balabal sa kanyang libingan na natiling napisan. Inaawit ang Alleluia, ang Easter Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia, purihin ang Diyos. Bago kasi basahin ang mabuting balita ng Panginoon, ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, ay iinsensohan muna ang Biblia na babasahin, patunay na malaking paggalang sa ating banal na salita ng Diyos.
So dalawang lingwahe ang pagbasa sa Ebanghelyo. Ang una sa Latin, pangalawa sa Griego. Binabasa sa Latin kasi yun ang lingwahe ng simbahang Katolika, at sa Griego kasi ang original languages ng Ebanghelyo at New Testament ay nakasulat sa lingwang Griego. Dominus vobiscum. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan." Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila ay hinangahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at nasusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Dominus meus et Deus meus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako, mapapalad
ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit, hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya naman ang pagbasa sa Griego sa parehong ebanghelyo. Sapienza, ascoltiamo in piedi il Santo Vangelo. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Lettura del Santo Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Gloria a te. Maganda rin itong pagbasa sa ebanghelyo sa Griego dahil ipinapakita dito yung pagkakaisa ng dalawang simbahan, the Roman Catholic Church and the Eastern Churches. Kasi ang ginagamit sa Eastern Churches ngayon ay Griego pa rin. La sera di quel giorno, Pareho rin sa binasa natin kanina, ang translation sa Tagalog ng binabasa. Dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Iben αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνημην, καθώς απέσταλ... Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, yung binabasa ay pareho lang sa binabasa kanina na Tagalog. Dalawang beses binasa ang ebanghelyo, yung una sa Latin, ngayon ay Griego. Pero pareho lang yung binasa mula sa ebanghelyo ni San Juan. Ito yung pagpapakita ni Jesus sa mga apostoles at kay Tomas na sa una hindi naniwala. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io At non yung narinig natin na voice over ay Italian translation sa Griego. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Bubuin lang natin yung nabasang ebanghelyo kanina natin sa Venne Tagalog. Gesù a porte chiuse. Binigyan dito ng malaking pahalaga na pinakita ng Panginoon na muli siyang nabuhay Pace a voi. nakatago ang mga apostoles noon, natatakot sila sa mga Hudyo. Poi disse a Biglang Tommaso, nagpakita sa "Metti mga qui il Hudyong tuo gusto dito. silang patayin dahil kay Kristo. guarda le mie Ngunit mani. biglang dumating ang Panginoon at nagpakita sa Tendi la kanila tua mano e at mettila nel sinabing mio sumainyo ang kapayapaan.
Hindi naniwala si Tomas dahil mahina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya naniniwala sa nakita ng kasama niya mga apostol. Pangalawang beses, pagkatapos ng ilang araw na nagpakitang muli ang Panginoon, dito nando si Tomas. At ang ginawa din ng Panginoon, binugahan sila ng Espiritu Santo para tumibay ang kanilang pananampalataya. At nang makita niya si Tomas, sinabing, lagay mong daliri mo sa aking mga palad. Ilagay mong kamay mo sa aking tagiliran nang maniwala ka. Sinabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Naniwala siya, nakita niyang patunay. Ulit-ulit na naman ang sumainyong kapayapaan. Kaya pagkatapos nito, sinabi ng Panginoon sa kay Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo? May patunay ka? Mapapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakita. At sinabi rin sa Ebanghelyo ni San Juan na ito, marami pang ibang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Gloria a te, Signore. Gloria a te. Dinadala ang libro ng Ebanghelyo kay Pope Francis upang kanyang halikan, simbolo ng veneration sa salita ng Diyos. At ngayon ay ang pagbabasbas ng libro ng Ebanghelyo sa mga tao. Ang kauna-unahang batayan na ating pananampalataya ay ang Biblia. Ngunit sinabi ni San Pablo dito sa huling bahagi ng Ebanghelyo, marami pang ibang mga kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na to. Kaya nga, mahalaga ang tradisyon at saka sa ating mga Katoliko, magisterium of the Church, na silang patuloy na gumagabay sa ating mga pamamaraan ng ating pagpapatunay ng ating pananampalataya. Al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua e che San Giovanni Paolo II ha voluto intitolare alla Divina Misericordia, that this Sunday, John Paul will na gawin itong kapistahan ng Divine Mercy Sunday. Egli le mostrò già la prima volta in cui apparve agli Apostoli le sera stessa del giorno dopo il sabato. Ang pagpapakita ni Jesus sa mga apostoles sa araw ng resurrection. Come abbiamo sentito, non c'era Tommaso. E quando gli altri gli dissero che avevano visto il Signore, lui rispose sinabi che ng se ibang non apostoles avesse na visto e nakita nila ang toccato apostol, quelle ferite, subalit yung non si avrebbe Tomas ay creduto. ayaw maniwala. 8 giorni dopo, Gesù apparve di nuovo nel Pagkatapos cenacolo, nagpakita muli in si mezzo Jesus sa ai kanila, discepoli. sa C'era mga anche apostoles, at nandoon Si si rivolse a Tomaso, lui si e Tomas. lo invitò At sinabi a kay toccare le Tomas, sue piaghe. lumapit ka
E allora At, quell'uomo sincero, nandito ang aking mga quell'uomo sugat. abituato a verificare di persona, si inginocchiò davanti Gesù. At yung nakita niya ang Disse, sugat ni Jesus, siya ay "Mio lumuhod. Signore At sinabi e niya mio kay Dio." Jesus, "My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko." Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la verifica della fede. Ito'y Per questo pagpapatunay ng nel corpo di Cristo pananampalataya risorto le sa piaghe non katawan scompaiono, ni Jesus rimangono, na muling nabuhay. perché quelle piaghe sono il segno Nandoon ang mga sugat permanente ni dell'amore Jesus. di Dio per noi, Ay che sono signs ng indispensabili kanyang per pag-ibig credere in Dio, para sa atin. non per credere che Dio esiste, ma per credere che Dio è amore, Na maniwala tayo na ang Diyos ay fedeltà. pag-ibig. San Pietro, riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: dalle Si San sue Pedro, piaghe siete stati guariti. Na sa kanyang mga sugat, San tayo Giovanni napagaling. XXIII e San Giovanni Paolo II Si St. John hanno the avuto il 23rd at coraggio St. John di Paul guardare le II, ferite di at Gesù, nagkaroon sila ng lakas, di toccare le sue courage, mani piagate na makita si e il suo Jesus, costato trafitto. makita ang kanyang Non mga hanno sugat. avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce, Hindi non sila hanno avuto na-scandalize vergogna ng della kanyang mga carne del sugat. fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Dahil sa Sono mga tao stati na naghihirap, due nakikita rin uomini doon ang mga sugat ng ating coraggiosi, Panginoon. pieni della parresia dello Spirito Santo, che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio Sa inspiration ng Holy e la Spirit sua misericordia. sa buong mundo, sa kanyang Sono stati awa, sacerdoti e vescovi e papi, naging pari del sila, XX naging obispo at naging ne Santo hanno Papa conosciuto le sa tragedie, 20th century at sila'y naging saksi ne sono ng mga stati tragedies sopraffatti. ng 20th Più forte century. in loro era Dio, più forte era la Dala fede in nila ang Gesù Panginoon Cristo, Redentore sa kanilang dell'uomo buhay. e Signore della storia. Ang Panginoon Più ng forte in loro kasaysayan, era la misericordia di Dio dala nilang che Diyos si ng awa manifesta in queste 5 piaghe. na ipinapakita ang awang ito sa Era mga la sugat, sa 5 vicinanza sugat ni materna di Jesus sa Maria. kanyang katawan. In questi due uomini contemplativi delle Sa piaghe di dalawang Cristo e santo testimoni nito, della sua sila'y misericordia, testigo dimorava ng una speranza viva, pagmamahal at awa insieme ng con una Diyos, gioia indecibile e gloriosa. ng galak, La speranza e la ang- gioia che ang Cristo pag-asa risorto dai at suoi galak discepoli, ng muling delle nabuhay quali ni nulla Jesus e nessuno può privarli. na hindi La pwedeng speranza e la tabunan. gioia pasquali, passati attraverso ang il croiolo pag-asa della at galak spoliazione, ng dello Paskwa svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all'estremo, na fino alla malapit sa mga nausea per makasalanan. l'amarezza di quel calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due santi papi hanno ricevuto Itong dalawang dal Santo Signore Papa, dala-dala Gesù, nila e a ang loro ligayang volta ito hanno donato in abbondanza al popolo di Dio, at ricevendo ibinigay nila ito at eterna natanggap riconoscenza. ang biyayang ito para sa buong simbahan. Questa speranza Itong malaking e pag-asa, questa gioia si itong galak respiravano nella prima comunità dei credenti a Gerusalemme, ay naranasan din ng unang community, gli atti unang degli komunidad apostoli sa che abbiamo Jerusalem sentito nella seconda lettura. na È narinig una natin comunità sa pangalawang in cui si vive pagbasa. l'essenziale del Vangelo, Makita vale a natin dire ang mensahe ng l'amore, Ebanghelyo la misericordia, ng in pag-ibig semplicità at e awa, fraternità. ang questa pagkapayak ng Diyos. È l'immagine di chiesa che il Concilio Ito ang Vaticano larawan II ng ha tenuto simbahan ng davanti a Second sé. Vatican Council. Giovanni XXIII, Si Giovanni St. John Paolo III at II St. John Paul II, hanno collaborato con lo Spirito Santo per they collaborated with the ripristinare e Holy aggiornare Spirit la Chiesa
upang secondo la sua mabago fisionomia ang originale, simbahan. la fisionomia che le hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi Huwag natin che kalimutan mandano avanti e fanno na ang mga crescere la santo Chiesa. ay nagdadala Nella sa atin convocazione del Concilio San Giovanni sa XXIII ha Second Vatican dimostrato una Council, si St. delicata John the docilità allo 23rd, Spirito Santo. ipinakita Si è ang lasciato biyaya ng condurre, Espiritu è Santo. stato per la Chiesa un pastore, una guida guidata. Siya ang naging gabay ng simbahan sa tulong ng Questo è Espiritu stato il suo Santo. grande servizio alla Chiesa. Ito ang kanyang pinakamalaking Per questo serbisyo ng simbahan. piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo. Siya ay In tinawag questo na servizio al Pope popolo of di the Dio, sweetness of the Holy San Giovanni Spirit. Paolo II Si è stato St. il John Papa Paul della II, famiglia. siya naman po ang Così lui Papa ng stesso una volta mga disse che pamilya. avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. Papa ng mga Mi pamilya. piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal cielo lui sinundan niya ay accompagna e naging daan. sostiene. Naging daan sa lahat ng mga Che entrambi questi nuovi santi diskusyon tungkol pastori sa del popolo pamilya. di Dio intercedano per la Chiesa affinché Na durante itong ating questi bagong 2 anni santo di cammino na sinodale ipagdasal sia ang simbahan docile allo Spirito Santo na nel naging servizio bukas sila pastorale alla sa famiglia, Espiritu Santo sa che kanilang entrambi paglilingkod. ci insegnino Na a non silang dalawa scandalizzarsi delle piaghe di Cristo, ad entrarci nel mistero della na sa misericordia pamamagitan divina ng mga sugat che ni sempre Kristo spera, tayo pumasok sempre sa perdona, awa ng Diyos perché sempre ama. dahil palaging nagmamahal sa Diyos. Napakaiksing humilya ng ating Santo Papa. Ang pinakamensahe ay ang pag-ibig Non at awa dimentichiamo ng che sono Diyos. proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Ang mga San Giovanni santo ay siyang nagbubuklod sa atin upang patuloy at tumubo ang simbahan. San Giovanni Paolo II, lui stesso una volta disse che avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. In questo momento dobbiamo veramente affidare a San Giovanni Paolo Nais II na malaala si tutte le Pope John famiglie Paul II, ang bagong santo na Santo Papa ng mga pamilya. Bahagi ng rito ang itong katahimikan pagkatapos ng hobilya upang magkaroon ng panahon sa pagnilay-nilay, silent reflection. Patuloy po kayo nakatutok sa special coverage ng GMA News TV. Ganap na nga pong mga santo ng simbahang katoliko sina St. John Paul II at St. John the 23rd. Katatapos lang po ng canonization mass na pinangunahan ni Pope Francis at dinaluhan ng maraming deboto sa St. Peter's Square sa Vatican City. Siyempre, present din si Pope Emeritus Benedict XVI. Yan. At makibalita tayo sa Vatican City mula po sa ating kasamang si Mariz Umali. Bless na bless, Mariz! Baby! Oo, Igan at Vicky, talaga namang tunay na blessed ako, no? At siyempre nais kong ibahagi sa inyong lahat dyan yung blessing na ito. At sa kasalukuyan ay katatapos lamang ng misa
At sa mga oras na ito, itong si Pope Francis ay binabati na niya yung mga naging mga bisita, kabilang narito yung mga kamag-anak ng mga bagong santo. At sandali lamang yung pagbati na yan, nakaabang na yung kanyang Pope Mobile para ihatid sa loob, ano? Dahil mauuna yung pag-alis ni Pope Francis, tapos yung mga deboto at mga pilgrim na naririto, itong mga milyon-milyon na ito ay inaasang mananatili pa. Marami sa kanila ay magbe-venerate pa dun sa mga tombs o yung mga libingan itong dalawang bago nating santo. Kanina sa sagradong selebrasyon nga ng Eucharistia na dinaluhan ng milyon-milyon, ganap na hinirang ng mga santo ang dalawa sa pinakamamahal nating Santo Papa, sina John the 23rd at John Paul II. At gaya nga ng sinabi nyo, dumalo sa naturang okasyon si Pope Emeritus Benedict XVI. Isa yan sa pinakainabangan dahil talagang siya yung, kumbaga, na-miss din sa ng mga tao at hiniyawan at tinalakpakan ng mga tao yung kanya pagdating, patunay na talagang mahal na mahal sa ng mga tao. So, banggitin ko lamang ulit yung rundown kung ano yung nangyari dito sa canonization mass na ito, dito sa joint canonization. Kanina, bago nagsimula yung misa, binasa yung talambuhay ng dalawang Santo Papa. Hudyat ito ng pagsisimula ng misa, pinangunahan ni Pope Francis. Pagkatapos ay binigkas yung introductory rites at Litany of the Saints. Pagkatapos ay binasa sa wikang Latin ng Prefect of the Congregation for the Causes of the Saints ang antiphone o yung introduction sa panalangin. Dito, in-enroll sina Blessed John the 23rd and John Paul II sa hanay ng mga santo na pwede nang i-invoke sa pananalangin. Kumbaga, nag-venerate tayo sa kanila. Hindi sila yung sinasamba, okay? Para linawin lang. Hindi sila yung sinasamba. Humihingi tayo ng panalangin sa kanila. Sinundan ito ng sagot ni Pope Francis kung saan ipinapanalangin ang sagrado o taimtim na seremonya isinagawa. Bago ang mga pagbasa, ibinasa na yung formula ng canonization. Ito yung pinakamahalaga. Ito yung highlight sa okasyong ito. Dito sinasabi na matapos ang masusing deliberasyon at panalangin, idinideklara ng santo, sina Blessed John the 23rd, sina John the 23rd at John Paul II ngayon ay santo na. Pagkatapos ay dinala yung relics nila sa tabi ng altar. First class relics pareho ito. Yung kay John the 23rd, parte ng balat o skin na kinuha noong beatification niya. Habang yung kay John Paul II naman, kanyang dugo. Pareho itong nakalagay sa relikwaryo at dala-dala ito ng mga mahalagang mga tao sa kanilang buhay. Yung kay John the 23rd, kanyang kaanak, kasama yung mayor ng Bergamo, yung kanyang hometown. Habang yung kay John Paul II naman, dinala ito na pinagmilagruhan niya na si Floribeth Mora na gumaling sa sakit sa brain aneurysm matapos niyang magdasal sa araw mismo ng beatification. Tapos Igan at Ricky, sa homily ni Pope Francis, binigyan diin niya yung halaga ng araw na ito para isagawa yung canonization. Dahil ito yung kapistahan, araw ng kapistahan ng Divine Mercy na si John Paul II mismo ang nag-institute sa buong mundo. Patunay na yung dalawang Santo Papa hindi na natakot na harapin yung paghihirap gaya ni Cristo na pinagtagumpayan yung mga pagsubok. At gaya na nila, hinihikayat din ang lahat na manalangin sa Divine Mercy dahil patuloy yung pagmamahal ng Panginoon para sa mga nangangailangan at nananalig sa Kanya. So ngayon, hanggang sa mga oras na ito ay hinihintay pa rin natin na talagang matapos na yung pakikipag-usap ni Pope Francis at hanggang sa makakapasok na yung mga tao para makita yung tomb o yung libingan ng dalawang bago nating santo. Igan, Vicky? Maraming salamat. Thanks, Maris. Magdasal na tayo sa ating mga santo na magkaroon ka ng baby. Ayan. At bago kami nagtapos. Thank you, Maris. Nais nating pasalamatan siyempre si Father Francis Lucas, Executive Director ng Catholic Media Network. Father, thank you so At much. siyempre, maraming salamat din po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, Father Jose Kilong-Kilong ng Loyola School of Theology. Napakalaki ng naitulong nyo para maintindihan po namin yung misa na ginawa sa Latin. Thank Gusto ko you nang very mag-aral ng Latin. Tagalog. At yan po, mga kapuso, ang special coverage ng GMA News TV sa makasaysayang canonization ni St. John Paul II at St. John the 23rd. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po si Vicky Morales. Mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ang mensahe, magmahalan tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.
ad exaltationem fidei catholici, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consilio, beatos Ioannem vicesimum tertium, et Ioannem Paulum secundum, sanctos esse decernimus et definimus, ac santorum catalogo adscribimus, statuentes Deos in universa ecclesia, inter santos pia devocione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.